Nay, Tay, ang laki ng bayarin para makapagkolehiyo. Magtrabaho na lang kaya muna ako para makatulong sa gastusin natin dito sa bahay at mabawasan ang inyong alalahanin. Gagawa ako ng paraan para makapag-aral ang aking anak. Hindi pwede matulad siya sa amin ng nanay niya. Kailangan niya magkaroon ng mas magandang buhay at mas malawak na pagkakataon. Matagal na din pala noong huli ako nakapunta dito sa syudad. Sana sa pupuntahan ko ay sumang-ayon ng Panginoon para sa pag-aaral ng aking anak-nais na anak. Ang laki na ng pinagbago. Kahit ganito, hindi ako nagsisisi sa tadhana na pinili ko na mamuhay sa probinsya. Pero ngayon, kailangan ko magpakumbaba para sa anak ko. Sino ka at anong ginagawa mo sa bahay ko? Magnanakaw ka ba? Tatawag akong ng pulis? Lumayas ka dito agad bago ko pagawin ang hindi mo magugustuhan sa iyo. Sir Fernando, ikaw ba yan at anong ihip ng hangin ang napapadpad sa'yo dito? Isa kang dugyot at mahirap na probinsyano. Ate, kamusta ka na? Alam kong ayaw mo sa mahirap pero may ipapakiusap sana ako sa'yo. Lahat ng sakit at panlalait tatanggapin ko. Sana bigyan mo ng pagkakataon ng anak ko para makapag-aral sa kolehiyo at hindi matulad sa amin ng nanay niya. Walang libre ngayon. O sige, mag-aaral siya pero magsisilbi siya sa akin at sa buong pamilya ko. Eto, tatandaan mo, wala akong kapatid na mahirap. Fernando, saan ka ba galing at kamusta ang lakad mo? Ali, igayak mo na ang mga damit mo at makakapag-aral ka na ng kolehiyo sa syudad. Tatatanggapin ng isang magulang ang pang-aapak ng ibang tao para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pangarap ko lang bilang magulang ang mapagtapos ang aking anak sa kanyang pag-aaral.